palagi nating napapakinggan ang tungkol sa tinapay. Tama po ba? Nakikinig ba kayo? Yung pinakauna na tungkol sa tinapay ay walang iba nung gumawa ng kababalaghan ng Panginoon Jesucristo na may 5 sebadang tinapay, 2 perasong isda, at sa libu-libong mga taong ito, sumobra pa, siksik, liglig, umaapaw pa, nagpakabusog pa sila. Isang kababalaghan. Sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, na upang maunawaan natin ang mga bagay-bagay na ito na ipinahayag sa atin tungkol sa tinapay na mula sa langit, kailangan nasa isipan natin ang Eukaristiya, ang misa na ipinagdiriwang natin linggo-linggo o kung nagsisimba kayo araw-araw, araw-araw. Yung misa. Dahil kung wala, hindi natin mauunawaan. Ano bang ibig sabihin? Multiplication of bread, tinapay mula sa langit. At alam din natin na dahil dito maraming naging tagasunod ng Panginoong Jesucristo at sinasabi nga nais nilang gawing hari ang Panginoong Jesus. Subalit, eto na, may mga sinabi si Jesus ngayon, last Sunday at the other Sunday na sinundan na hindi nila matanggap. Sabi dito, mabigat na pananalita ito kasi ito po'y karugtong ng mapagbasa sa mga nakaraang linggo. Sino ang makatatanggap nito? Ano po bang sinabi ni Jesus? Sino man nakinig? Last Sunday, yung mga nakarang linggo. Sinabi ng Panginoon Jesucristo, I am the true bread. Ako ang tunay na tinapay na nagbibigay ng buhay. Tinapay na mula sa langit. At sinabi pa niya, sino man ang kumain ng aking laman, hindi na magugutom pa. Sino man ang uminom ng aking dugo, hindi na mauuhaw pa. Sabi ng mga tao, ano kami, cannibals? At tandaan nyo para sa mga Hudyo, ang kumain ka ng isang laman, ng isang karne na may dugo pa, isang mortal na kasalanan, isang karumal-dumal na kasalanan. Kaya nga sabi dito ng mga tao, Panginoon, sino makakatanggap niyan? Na? Kaya ngayon mga kapatid, sabi nga ng Panginoon Jesucristo, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Hala, mas pinahirapan pa ni Jesus. Ano ka, Diyos? At aakyat ka sa kinaroroonan mo papunta ng langit? Ano yan? Na? Kaya nga mga kapatid, yung mga tagasunod niya, hindi tumakaaway niya, mga disipulo niya, sabi nila, mabigat ito. Para mas maunawaan natin, kasi maaring hindi natin maunawaan ito. Father, anong ibig sabihin yan? Magmula nung bata pa tayo, sinasabi na sa atin na sa misang ito, real presence, ang Panginoon Jesucristo ang ating tatanggapin, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Alam naman namin yan, okay lang naman. Di naman kami nag-isip, cannibals kami. Well, parang ganito yun mga kapatid. Katulad ng mga disipulong ito, nasaksihan nila ang mga kababalaghan ng Panginoon Jesucristong ginawa. Kaya nga sila yung naging tagasunod. Katulad din natin, marami tayong nasaksihan sa buhay natin, mga kababalaghan. At dahil dito'y sumusunod tayo sa Panginoon. Subalit, nung may sinabi ang Panginoon na hindi nila maunawaan, nung hindi nila may pasok sa kanilang maliliit na utak, nagduda na sila. Mabigat ito, hindi nila matanggap. Sounds familiar po ba? Kapag okay ang lahat sa buhay natin, may pera ka, walang nagkakasakit, walang namamatay, pumapasa ka sa lahat ng exams mo, mabuti ang lahat, di ka inaaway ng misis mo, hindi ka niloloko ng asawa mo, walang bagyo, walang baha. Well, sumusunod tayo sa Kanya. Subalit, kapag may mga problema na, kapag may mga sakuna ng dumarating, kapag may baha na, may bagyo na hindi natin kontrolado, kapag may pandemya na hindi natin magawa ng solusyon, kapag yung asawa mo niloko ka, kapag yung misis mo niloko ka din, or yung misis mo maingay, masyadong maingay sa bahay, kapag mayroon ng mga bagay-bagay na hindi mo gusto na nangyayari sa buhay mo, anong sinasabi natin? Hindi yan pwede.
Kung mahal ako ng Diyos, bakit ganyan yan? Or kapag narinig natin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway, magpatawaran kayo. Sabi natin, hindi yan maunawaan. Sa mga pari lang yan at sa mga madre, ayaw natin tanggapin ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi natin maintindihan. Magmahal ng kaaway. Hindi Ang itinuro sa atin sa mundong ito, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kaya nga, hindi natin matanggap. So ang tanong, katulad ng tanong ni Jesus, so ano ngayon? Iiwanan nyo na rin ako? Tatalikuran na nyo din ba ako sa ganitong sitwasyon sa buhay ninyo? At sabi nga dito, oo, marami ang tumalikod kay Jesus. Marami ang tumiwalag at hindi na sumunod sa Panginoon Jesucristo. At sa Ingles, may napakagandang nabanggit doon na wala dito sa translation. Idadagdag na lang natin. Sa Ingles, sinasabi doon, literal na translation sa Tagalog, nung iniwan nila ang Panginoon Jesucristo, bumalik sila sa dati nilang mga gawain. Ibig sabihin, nung tayo sumusunod sa Panginoon, totoo na tayo nagpapakabanal. Iniiwan natin, maring iniwan mo ang iyong mga bisyo. Iniwan natin ang iba pang mga kasalanang ginagawa natin. Iniwan natin ang mundo, yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit nung tumiwalag tayo kay Jesus, bumalik tayo sa mga dating umaalipin sa atin, sa mga Diyos-Diyosan sa mundong ito. Kaya nga tayo ngayon ay giba at maaring malungkot at nawawala ng pag-asa. Kaya ngayon napakaganda sapagkat mismo si Pedro ang sumagot nung tinanong sila ni Jesus. Tandaan niyo po mga kapatid, si Pedro ay pinakaunang Santo Papa. Si Pedro mga kapatid ang kumakatawan sa atin. Nung wala pa tayo, siya na ang pumili para sa atin. Siya na ang nagsabi, Panginoon, to whom shall we go? You have the words of eternal life. And we believe and are convinced that you are the Son of the Holy One of God. Ibig sabihin mga kapatid, profession of faith ni Peter ng simbahan na sinasabi niya, ikaw nga Panginoon, kaya saan pa naman kami pupunta? You have the words of eternal life. Kaya sa unang pagbasa na napakaganda, mula sa aklat ni Joshua o ni Josue, ganun din ang nangyari mga kapatid. Doon sa lugar ng Shechem, napakahalaga ng Shechem sa buhay ng mga Hudyo, ng mga Israelita mga kapatid. Sapagkat sa Shechem, doon unang tinanggap ni Abraham ang pangako ng Diyos sa kanya. Nung sinabi ng Diyos sa lugar ng Shechem, yung first reading, nasabi ng Diyos kay Abraham, ang lahat ng lupain na yan ay ibibigay ko sa iyong descendants. At hindi lang kay Abraham, kay Jacob. Nung si Jacob ay nagkaroon na ng pamilya, si Jacob ay nanirahan sa Shechem. Lahat ng mga Diyos-Diyosan, mga sinasambang mga Diyos-Diyosan, mga idolo sa lugar na yon, ay ibinaon niya, inilibing niya sa lupang yon, sa Shechem. Para bang sinasabi ni Jacob, wala akong ibang Diyos na sasambahin o Diyos-Diyosan na sasambahin. Isa lang, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac ng kanyang mga ninuno. At ngayon, si Joshua sa Shechem, eto na yung first reading, sa Shechem din, para bang ibinalik sila ng Diyos doon sa Shechem, sa pangako. At ngayon, sabi nga dito, tinipon ni Josue ang lahat ng tribo, lipi ng bayang Israel, the 12 tribes of Israel, nung sila'y nasa lupang pangako na sapagkat si Josue ang pumalit kay Moises nung namatay na si Moises. At ngayon, tinipon niya yung mga hukom, yung mga pinuno ng bayan, lahat ng mga nakatatanda nandoon. At sabi ni Josue sa kanila, tinanong niya ang kanyang mga kababayan, sino ba ang inyong pinipili? At yan ang katanungan sa bawat isa sa atin ngayon. We need to decide today, not tomorrow. We need to choose today, not later on. We need to choose this moment, in this Eucharist, na kung sino ang pipiliin nating sasambahin at paglilingkuran.
Kaya sabi nga ni Josue, sino bang nais yung paglingkuran? Yung mga Diyos-Diyosan ng mga ng mga taga Mesopotamia sa lugar ng mga ating ninuno na sinasamba nila doon? O yung mga Diyos-Diyosan dito ng mga Amoreo sa lugar na kung saan tayo ay mananahan? Basta ako, sabi ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Pwede nyo bang sabihin yan ngayon sa oras na ito ng Eucharistia? O baka tulog ka? Ibig sabihin, hindi, ayaw ko dyan. Nais ng Panginoon, katulad ni Pedro at ni Josue, na magsabi din tayo, pumili tayo sa kanyang harapan, at sabihin din natin sa kanya, to whom shall we go, Lord? You have the words of eternal life. Katulad ni Josue, sinabi niya at ng kanyang mga kababayan, kami din, siya lang ang aming paglilingkuran. Siya na nasaksihan namin ng mga kababalaghang ginawa nung tayo ay mga alipin sa Ehipto at pinalaya niya at makapasok sa lupang pangako sa kalayaan. Kaya nga napakaganda nito mga kapatid na mismong si Josue ang unang nagsabi, basta kami, as for me and my house, we will serve the Lord. Katulad ni Pedro, pumili din siya kung sino ang paglilingkuran. So ngayon, sino bang nais ninyong paglingkuran mga kapatid? Yan ang tanong. Kayamanan, pera, kapangyarihan, kaya handa tayong pumatay, handa tayong magnakaw para magkaroon lang ng pera? Ibig sabihin mga kapatid, alipin. Sapagkat ang mga tao, tayo, kapag sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, tayo ay nagiging alipin. Kapag naglilingkod tayo sa mga Diyos-Diyosan sa mundong ito, tayo ay nagiging mga alipin at walang alipin na masaya. Sapagkat ang alipin, ginagawa niya yung ayaw niyang gawin. Gusto kong bumait, di ko magawa. Katulad nung awitin noon, di ba? Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Hindi natin magawang magbago. Sapagkat yan mga kapatid, kapag tayo sumasambat, naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, kaya nais ng Panginoon na sambahin natin ang totoong Diyos, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At kailangan natin magdesisyon ngayon. Naalala ko, para sa mga magulang na naririto, nung bata pa ako, sa bahay namin, kaya napakahalaga na kayo ang magdesisyon para sa inyong mga anak, lalo na pag mamaliliit pa't bata pa sila, hindi pa nila alam ang lahat tungkol sa katotohanan at tungkol sa pananampalataya. Mahina ang memory ko, pero naalala ko po yon hanggang ngayon, sapagkat natulungan ako sa buhay ko sa mundong ito. Sa dingding, may nakalagay po doon dalawang malaking picture, nakalaminate. Yung isa po, isang larawan ng bundok, na may isang lalaki na may tungkod, na may backpack, na naglalakbay, umaakyat sa bundok. At mayroon pong nakalagay doon na caption, God gives us mountains to climb and strength to climb them. Kaya dumating din sa punto, kahit hindi ito alam ng mga magulang ko, hindi nila siguro alam kung anong magiging epekto sa mga anak nila. Kapag may mga pinagdaraanan akong paghihirap, may mga panahon ako'y bumagsak sa mga kasalanan, kahit sarili ko nahihiya din ako. Ayaw ko nang mabuhay. Problema sa school kasi tamad ako mag-aral. Ayaw ko na pumasok sa eskwelahan, no? Maraming mga balakid sa aking tinatak na landas. Palagi kong naalala yung nakasulat na yon sa bundok. Totoo, katulad ng sinasabi kay Abraham. Sinabi ni Abraham, on that mountain God will provide. Ang Diyos nagbibigay ng bundok na ating aakyatin. Subalit siya din na naglalagay ng lakas upang ating maakyat ang bundok na yan. Yan ang isa sa dahilan kung bakit ako pare. Imposible akong maging pare. Tamad ako mag-aral. Pero bakit nandito ako sa harapan ninyo? Marami akong kalokohan din. Pero bakit ako narito? Makasalanan pa din. Subalit isang biyaya, isang milagro kung bakit nandito ako. Kasi totoo ang mga nakasulat na yon. At doon sa tabi, eto na, ang gusto kong malaman ninyo, bilang tanda, na yung mga magulang ko, hindi dahil mas mabuti sila sa inyo na mga magulang. Pero whether I like it or not, sabi nga, contra factum non valet argumentum.
Inilagay sa tabi noon, isa pang painting, isa pang icon, isa pang larawan, at ang nakasulat doon ay ito po, yung first reading, yung bahagi from the book of Joshua na sinabi ni Josue, "As for me and my house, we will serve the Lord." Hindi po yan naalis sa isipan ko kahit nung lumaki na ako at ngayon matanda na din ako. Para bang nung bata pa ako, nagdesisyon ang mga magulang ko, pabinyagan ako. Nagdesisyon ang mga magulang ko na sinabi din nila parang si Josue, "As for me, sila and their house, his house, my father's house, will serve the Lord." In fact, ang mga magulang ko, tumanda po sila sa paglilingkod din sa simbahan. Bilang miyembro ng isang organization, marami silang na-evangelize, iba't ibang mga lugar. Lay minister, kaya kapag nakakikita ko ng lay minister, naalala kong tatay ko, nanghina yung tatay ko kasi matandang-matanda na, lalo na nung huminto siya pag-lay minister, mas lalong nanghina. Talagang inubos ang kanilang lakas sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil totoo, kailangan lamang natin umoo sa Kanya. Kailangan lamang natin pumili. Kailangan din natin ngayon na tayo'y malalaki na din, pumili at magsabi kapag tinanong tayo, "Ano, gusto mo nang iwan ako?" Nasabihin din natin, profession of faith, "To whom shall we go, Lord?" Katulad ng sinabi din ni Pedro, nung si Jesus, kasama nila doon sa Philippi, sa Caesarea Philippi, doon sa taas, sa northern part of Israel, na tinanong niya ang kanyang mga disipulo, "How about you? Who do you say that I am?" Kasi sabi ng ibang mga tao, siya daw ay si Elias, isa sa mga propeta. And yet sabi ni Jesus sa kanila, "Kayo, how about you? Sino ba ako?" At tinatanong ang bawat isa sa atin dito, "Sino ba ako?" Sabi ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." So ito mga kapatid ang sinabi ni Pedro na sabi nga ni Jesus, "Blessed are you, Peter." Pinagpala ka, masaya ka, ibig sabihin. Sapagkat sabi ni Jesus, "It is not flesh and blood that revealed this to you, but it is my heavenly Father." Kahit yun ay hindi may pagyayabang ni Pedro. Pero sabi ko nga mga kapatid, si Pedro bilang pinakaunang Santo Papa, bilang pinuno o ulo ng simbahan, tayo ay kasama niya na nag-profess ng pananampalataya. Pero nais din ng Panginoon na ngayon sa gabing ito, tayo din magsabi sa Kanya, "Amen." Mamaya pagtanggap natin ng tinapay at alak, na mismo si Jesus ang tatanggapin natin. Hindi po, tandaan niyo po mga kapatid, hindi po sinabi ni Jesus sa Last Supper, doon sa tinapay, ito ay tanda ng aking laman. Sa alak, ito ay tanda ng aking dugo. Ang sinabi ni Jesus, "This is my body, this is my blood." At yan ang mangyayari sa Eucharistia. Real presence. Sa mga nakaraang linggo, yan ang ating topic, yan ang ating ipinapahayag. Na totoo nga ng Panginoon Jesucristo ay tatanggapin mo ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas, hindi 2,000 plus years ago. Ngayon mismo, dahil yung 2,000 plus years ago nangyari, ay nangyayari ngayon sa ating harapan. Kaya nga, kailangan tumugon tayo. So, punta tayo sa second reading para mas maging klaro sa atin. Tandaan niyo po, ipinapakita sa atin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo ang ugnayan ng Diyos at ng bayang Israel. Ang ugnayan ng Diyos at ng tao. Ang ugnayan ng Diyos ni Kristo sa simbahan. Katulad daw ng pag-aasawa. Second reading. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng paggalang sa Panginoong Jesucristo. Sino dito nga mag-asawa? Taas ang kamay. O yung may mga asawa, kahit hindi nyo kasama, taas ang kamay. Taas ang kamay. May asawa dito at may asawa. Okay, kahit hindi kasal, basta nagkasama kayo. Okay. Sinasabi sa ikaw pagbasa, ang susi, ang sikreto, na hindi na sikreto ngayon, upang ang inyong pamilya ay maging tanda, isang larawan ng simbahan, na tinatawag nating domestic church, na ang inyong pamilya ay manatiling buo, na maaring nabuwag, pero sa pamamagitan ng simbahan ay maaring maging buo, upang kayong mag-asawa hindi maglukuhan, upang hindi masira ang inyong pamilya at masira at maghirap ang inyong mga anak.
Ito ang sikreto upang magkaroon ng forever. Gusto niyo ba ng forever? Yes or no? Yes. Bakit ang lungkot-lungkot? Gusto ng palitan, ha? Of course, alam ko, from the beginning, nangako kayo lalo na yung mga nakikinasal na, for better or for worse, in sickness or in good health, for richer or for poorer, till death do us part. Gusto nyo ng forever, pero nakikita ninyo mukhang imposible. Pero ngayon ipinakita sa inyo ang susi sa forever. Ano yon? Sabi dito. Mga asawang babae. Yung iba kumakamot eh. Magpasakop kayo sa inyong asawa, katulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoong Hesukristo, katulad ng pagpapasakop ng simbahan sa Panginoong Hesukristo. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Father naman, hindi ang katanggap-tanggap. Mabigat yan. Anong pananalita ba yan? Mas may pera pa ako sa mister ko, tapos ano ka, magpapasakop? Hindi pwede yan, no? Well, tandaan nyo, mga kapatid, nung tayo, ang simbahan, si Pedro ay nagpasakop, ano ang naging bunga? Kaligtasan. Nung tinawag ni Pedro si Jesus, Master, Panginoon, to whom shall we go? Nagpakumbaba at nagpasakop si Pedro kay Jesus. Kapag tinawag kitang Master Sergeant, Master, ibig sabihin nagpapasakop ako sa iyo. Nung si Pedro nagpasakop, yung pinakaunang Santo Papa nagpasakop, ang simbahan nagpasakop kasama si Pope Francis, nagpasakop sa Panginoon Hesukristo, ang bunga ay kabanalan, sanctification. Sapagkat nung ang simbahan ay nagpasakop sa Panginoon Hesukristo, si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay, nagpapako sa krus at namatay, minahal niya ang simbahan, at tayo ngayon ay narito dahil sa pagmamahal na yon. Sino pang ayaw magpasakop? Yung nagpapasakop ka doon sa taong yon ay nagmamahal sa iyo katulad ng pagmamahal ni Kristo. Sino mga misis ditong ayaw magpasakop sa mister na handang mamatay para sa inyo at iligtas kayo at gawin kayong banal? Mga mister, magtanong din kayo, nagiging banal ba ang misis mo dahil sa'yo? O palagi na lang galit at selos kasi hindi ka umuwi ng tama sa oras at hindi ka man lang nagbabalita at hindi ka man lang tumatawag? Tandaan nyo, may sinabi din ng Panginoon sa mga kalalakihan, mga mister, mahalin ninyo ang inyong asawa katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Paano ba tayo minahal ng Panginoon Hesukristo? Sa salita lamang? Hindi. Pati sa gawa. Sapagkat alam natin na siya ay nag-alay ng buhay kailan? Para sa ating lahat. Sabi ni San Pablo, hindi nung mabuti na tayo, mababait na tayo, may halo na tayo sa ulo, nagbalik loob na tayo at naging mabait na tayo. Hindi. Nung isinusuka tayo ng lahat, na kahit sino mang makaibigan natin, ibinabaliwala na lang tayo. Kahit sarili natin, hindi natin matanggap. Kahit maaring mga kapatid natin at ating mga magulang ay kinakahiya na tayo. Sa oras at panahong yan na walang nagmamahal na sa atin, nung tayo naging drug addict, drug pusher, mamamatay tao, etc., doon tayo minahal ni Kristo. Sabi ni San Pablo, si Kristo ay naghirap, ipinako sa krus at namatay, nung ikaw at ako'y mamakasalanan pat makaaway pa niya. Hindi upang manatiling makasalanan, subalit upang tayo makapagsisi at makapagbagong buhay. Kaya ngayon, magpasakop. At sana ang ating itugon sa Kanya, katulad ng tugon ni Josue at ng mga tao sa harapan ng Diyos. Well, as for me and my house, we will serve the Lord. Katulad din ni Pedro, sana sama-sama tayo bilang simbahan, makapagsabi din tayo, to whom, Master, to whom shall we go, Lord? To whom shall we go? You have the words of eternal life. And we believe and are convinced that you are the Son of the Holy One. Imagine. So ngayon, mga kapatid, tingnan niyo po ang kasunod ng ating homily, profession of faith. Bago tayo pumasok sa Eucharistia, itong summary ng pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, sa Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay ating sasambitin.
sasabihin natin, sumasampalataya ako sa Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, pagkatapos ng homilya. Imagine mga kapatid. Pero sana, mula sa ating puso, ating pinanampalatayanan, ating tinatanggap at nauunawaan. So ngayon mga kapatid, gusto ba nating tunay na buhay? Tanggapin natin si Jesus sa misang ito, sa Eukaristiyang ito, mismo ang kanyang katawan at dugo ay maaari nating tanggapin. Magsitayo po tayo at ipahayag natin